Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Rochelle, through sa family, Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po. At sa lahat ng aking mga sponsors, sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito ay patungkol sa kay Alimango Queen. Meron akong audio clips na ipaparinig sa inyo. Ito ay galing dun sa kanyang live. Kung paano siya umiyak dito sa kanyang live. Tara mga sangkay, pakinggan natin ito. Then after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or puro-puro patungkol dito. Tapos yung ganito na para kang gagawa ang katawa-tawa, para sa akin masakit yun. Dahil hindi ko sila ginawa ng katawa-tawa. Nandyan yung respeto ko. Ginawa ko naman lahat na maiwasan. Totoo yun. Totoo yun. Wala akong masamang hangarin sa kanila. Hindi nila ako kahit kailanman magiging basher. Kung ako man mawala po dyan sa Kalingap, kahit kailan hindi ako magiging basher sila, wala silang maririnig sa akin. Huwag nilang paglaruan ang emosyon natin. Huwag paglaruan ang sarili natin opinion. Dahil tayo may opinion, bawat isa. Dahil pag sila na ang nagsalita, talagang magiging basher tayo. Dahil silang pinaniniwalaan po Sino ba naman tayo? Nandyan lang tayo para mag-opinion, nandyan lang tayo para sumuporta sa kanila. Sino ba tayo? 'Di ba? Ganun lang tayo kaliit sa tingin nila. Hindi mo inaasahan na ganito ka, gagawan kang katawa-tawa. Alam ko, walang sinabi sa akin. Kinuha niya lang yung video clip na paulit-ulit. Alam niyo, sinabi ko na, umiyak na ako sa GC. Huwag ka munang wag niyo muna akong ratratan. Pakinggan niyo muna. Pinakinggan ko po. Dahil ako po, yung thumbnail niya yan, sinabi ko na sa kanya na, hindi maganda yung thumbnail niya yan. Dahil 1 taon na po yung issue. Iyan ang tingin nila sa akin. Alimango lang ang kaya kong ibigay. Pero hindi nila yun alam. Kung gaano ka nagsusuporta si Malo de los Santos. Iyon ang masakit para sa akin. Hindi talaga po mga kapatid. Wala akong intensyon na gusto ko na hindi naman talaga sila maibas sa ganong opinion ko. Iniiwasan ko dahil nga dyan sa mga basher na yan. Issue na. Dahil sa tingin kong yun ang magandang paraan para lang malihis ang usapan na issue yan dyan sa Kalingap Rob. Ginawa ko yun. Sa tamang paraan, wala naman akong sinagasaan. Hindi ko naman sinabi na bawal. Walang nag-utos sa akin. Alam niyo po talaga, naaawa ako talaga dito sa dalawa. Nababas na wala naman silang kasalanan. Pero ang igit sa lahat, ako lagi nandyan ang respeto ko. Hindi ako, sa ginawa ko, hindi ako nahihiya. Dahil ako'y walang ginawang masama. Wala akong hinurakan. Kaya ang masasabi ko lang, Kuya Ban, please, wag na, sana hindi na tumauulit. Dahil pag nahulit ito, hindi ko alam kung anong mangyayari. Ako, ang respeto ko, ibinigay ko. Pero respeto rin naman. Dahil hindi ako yung dadaanin sa mga biro-biro o yung uukray-ukrayin
Hindi ako sanay sa mga ganong ukray. Dahil pag serious ako, serious ako. Hindi ako nagbibiro. Dahil ang pagbibiro po, diyan po nagsisimula ang pagkakawala ng respeto. Ilagay natin sa lugar para... So yun mga sangkay, at napakinggan no, yung audio clips na aking kinuha mula doon sa live. Ito yung pinaka-latest na live ni ano no, ni Alimango Queen. Nasaktan siya dito. Dito sa kanyang live na ito, nasaktan siya sa ginawa daw ni Kuya Val. No, yung pa-live ni Kuya Val na reaction video na ginawa ni Kuya Val sa kanya, kasi parang napaglaruan daw siya dito. Napaglaruan siya, tapos nawala yung respeto daw sa kanya. So, wag daw siyang paglaruan at dapat igalang siya at irespeto. Ito yung point niya dito. Wag na daw sana, may banta siya dito kay Kuya Val, ano? Wag na daw po sana ulit, Kuya Val, take note. Wag na daw po sana ulit maulit yung ganyan, kasi hindi daw niya alam kung anong mangyayari, kung anong kanyang magagawa. Patay. Patay na tayo dito. Baka ipakagat ka sa mga alimango, Kuya Val. Meron pa siya dito sinabi na hindi lang daw alimango ang kanyang naibigay, no? Merong ano dito, may panunumbat ang dating dito, no? Well, para sa akin, sa opinion ko, sa una niya kasing reaction, mapapansin natin na talagang hindi man niya pinangalanan si Kuya Val at saka si Kalinga Prab. Ramdam na ramdam natin na ang kanyang hindi man niya pangalanan si Kuya Val at saka si Kalinga Prab doon sa kanyang reaction na ginawa. Parang sinabi niya na rin yun na walang pwedeng may mag-vlog sa debut ni Rachel, no? Ang nakakalungkot dito, no, kasi hindi pa dumarating tong debut na ito ni Rachel. Ang dami ng mga ang dami ng mga issues. Talagang ang daming issue na nangyari. Tapos ito, naging malaking issue itong reaction na ito, yung pahayag na ito. Kasi ito sa totoo lang, sa akin tingin, no, yung pakiramdam ko doon sa kanyang reaction na yun, naging overacting, no? Napaka-OA. OA talaga ang dating niya. Overacting ang kanyang ginawa. Na napaka-high pitch ng kanyang tono doon. Na para bagang nagpapapapel siya, nagpapalapad ng papel. Yung puro papuri na ginagawa. Na para ma-appreciate or ma-recognize siya ng Rochelle community. Yun yung niya yung punto niya doon. Na mabigyan siya ng recognition, na ma-recognize siya dito. Na pupurihin ko ito ng pupurihin. Itong community na ito, yung Rochelle community, para mapansin naman ako. So, yun yung dating sa akin. Siguro na nito siya, nainggit sa kay Marilyn Chang, kasi si Marilyn Chang, nagre-reaction patungkol dito sa kina Rochelle, kay Rachel at saka kay Roel, no, mataas ang views. Aminin natin ang taas ng views ni Marilyn Chang dito sa Rochelle. Nga lang, ang laki ng pinagkaibahan nila ni Marilyn Chang. Si Marilyn Chang, hindi ko nagugustuhan pag nagmumura, no? Pag nagmumura. Pero pagka maayos yung kanyang reaction, maayos. Magaganahan kang makinig sa kanyang reaction kung hindi siya nagmumura, lalo na pag hindi lasing. Pero dito naman si Malu de los Santos, yung kanyang reaction dito na para mapansin siya ng Rochelle community, napaka-trying hard, no? Sobra talagang mapapansin natin na para bang pinipilit niya yung sarili niya na ma-recognize siya nitong Rochelle community. Ang laki ng difference nila. So, malamang nainggit siya dito na sa reaction ni Marilyn Chang, umaano talaga ng views si Marilyn Chang. Pero siya, kakapiranggot lang yung kanyang nakukuha. So ito yung kanyang paraan na ginawa, no, na hindi niya naiisip na meron siyang mga taong masasagasaan dito, which is si Kuya Val at saka si Kalinga Prab. Kaya na pa-react si Kalinga Prab
at saka si Kuya Val dito. Kasi, para bang ang dating dito, iniitsapwera siya. Hindi na lang niya diretsang sabihin na, Kuya Val, Kalinga Prab, ipaubayan na natin ito kay Rachel. Kasi, araw ito ni Rachel. Ipa-birthday nyo na lang sa kanya na huwag kayong mag-live. Na hindi kayo ang mag-live. Dapat si Rachel. No? Ito yung punto niya dito. At kahit sinong mga vloggers na nandoon. Yung sabi nga ni Kuya Val, walang pwedeng may mag-video pag nandoon. Ang gagawin nyo lang, kumain ng kumain. Patay na. Patay na tayo dito. Ano ang gagawin ko doon? Hindi ako pwedeng mag-video. Kasi, sinabi niya dito, ang may karapatan lang daw na mag-video dyan. Si Vincent Calyada. Kasi si Vincent lang daw yung naka-scout kay Rachel, no? So si Kuya Val at saka si Kalinga Prab hindi pwede. Kasi hindi silang naka-scout. Yun. Or di kaya gusto niya kumuha ng videographer si Rachel na yun lang ang iikot diyan sa buong event na yan, sa buong birthday na nung araw na yun, sa birthday ni Rachel. Pero tingin ko wala namang sinabi, no, yung true sa family, wala naman silang arrangement dyan. May karapatan talaga, which is may karapatan si Kuya Val at saka lalong-lalo na si Kalinga Prab na siya yung mag-video dyan, na siya yung mag-live kasi nanggaling si Rachel sa Kalingap. Nanggaling, hindi makikilala si Rachel kung hindi dahil kay Kalinga Prab. Di ba? Yun yung dapat natin iniisip. Na kung tayo din lang naman magpapasikat tayo para makilala tayo dito sa community na ito, ayusin natin na walang masasagasaan, no? Kung magpapasikat tayo, magpapabida-bida tayo, yung maayos, yung alam natin na hindi masasaktan yung mga tao, na kung sino yung mga taong nakadiscover dito. Kasi kung pakikinggan natin yung kanyang unang reaction, no, yung dito sa lumabas na issue na ito, masakit sa tenga pakinggan yung paulit-ulit na sinasabi niya. At mas lalo siyang nasaktan dito, no, yung sa reaction video ni Kuya Val, na paulit-ulit lang daw na piniplay ni Kuya Val yung video clips nun na sa kanyang mga sinasabi. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, sa video na ito, na naiyak si Malu de los Santos. Nasaktan siya na para bagang pinaglaruan siya dito ni Kuya Val. Huwag daw paglaruan ng damdamin ng tao kasi siya daw, seryoso siyang tao. Huwag daw makipagbiruan kasi yung mga bagay na yan, hindi daw yan biro. Pero ang masasabi ko rin dito, yung mga sinabi niya, yung mga binitawan niyang salita, hindi rin din yun biro, no? Kasi may tao kang nasasaktan, may tao kang naapakan. Sabihin mo man na wala kang intensyon, pero hindi mo naisip, no? Yung mga binibitawan mong salita, naapakan mo yung mga tao na concerned doon. Muli, maraming salamat mga sangkaylon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo ba kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.